Good day sa inyo mga kagala. For today's video, share ko sa inyo yung mga camping gears na ginagamit namin sa pagka-camping. Hopefully, makatulong itong video na to kung nagpa-plan kayo na mag-camping. So, may idea na kayo kung ano yung mga basic needs na kailangan nyo sa pagka-camp. So, ano pang inaantay nyo? Tara, samahan nyo ako. Ang una kong ipapakita sa inyo ng camping gears natin, syempre, yung pinaka-importante, ang ating tent. So, sa mga nagpa-plan na bumili ng tent, ayan, bali, ito yung pinaka-importanting gamit sa pagka-camping na bibili ninyo. So, dapat pag-isipan nyo ng maigi. At saka, unang-una, huwag nyo tipirin. Kasi ito yung magiging silungan natin. Kung merong ulan, init. So, nung nagsisimula pa lang kami mag-camp, ayan, bali, ayun, dahil hindi pa nga ako masyadong basta gusto ko lang bumili ng tent, ayan, naging doble tuloy yung tent natin. Ito yung binili ko sa Shopee na tigwa 1,000 plus. Itong ganito. So, ito binili ko to sa Lazada lang. Actually, mga 1,000 plus lang to eh. Kaya lang, nung binagyo kami, doon ko na-realize na hindi pala siya medyo maganda. So, ang tip ko sa inyo, kung bibili kayo ng tent, so, yun, wag yung tipirin. So, eto, nakabili na kami sa Decathlon. Ang price na siguro nito, mga 5,000 plus. So, ito, quality naman siya. Subok na namin to sa ulan, sa hangin. So, ayun, medyo maganda yung quality nitong tent na to. Ayun lang yung tip ko sa inyo, kung bibili kayo ng tent, pag-isipan nyo ng mabuti, pumili kayo ng magandang tent. Huwag yung tipirin kasi ito yung talaga yung pinaka-importanting bagay na magagamit natin sa camping. Next natin, itong tarp. Ganun pa rin, sa tarp, ayan, pumili kayo ng quality. Yung medyo makapal, ito yung magiging silungan natin sa init. Importante rin tong tarp. Ayan, tent at saka tarp, ayan, pinaka-importante yan. Ganun pa rin nangyari sa akin dahil hindi pa nga tayo marunong tumingin ng mga camping gears. So, nakabili din ako ng ordinary. So, itong ordinary na to, para mga twice ko lang nagamit kasi nga medyo low quality siya. Medyo hindi siya maganda na gamitin. Kaya, bumili ulit ako ng extra. So, nagdoble-doble na ngayon dahil nga hindi pa tayo medyo sanay. Ayan, medyo dalawa. Sa pang-importante, ito, camping mat. So, ito yung magsasalba sa likod ng atin, sa katawan natin, sa sakit ng katawan. Kapag nasa camping site, syempre, hindi naman pare-parehas na camping site na pupuntahan natin, puro damo. Usually, meron din mga bato-bato. Kaya ito, maganda din to. Ang maganda dito sa camping mat na to, pakita ko sa inyo. Medyo makapal siya. Ang maganda sa camping mat na to, ayan, medyo makapal siya. Saka hindi siya masakit sa likod pagka higa ka sa medyo kahit mabato, okay lang. Hindi siya masakit sa likod. Kasi itong na to, parang foam na rin siya. Ayan, bubuksan mo lang siya rito. Ayan, bubuksan mo lang siya diyan. Ayan, kung maririnig nyo, merong humihigop siya ng hangin. Ayun. Ayan guys, naririnig nyo ba? Ewan ko naririnig nyo sa video. Ayan. Ito yung magandang camping mat. Usually ito ginagamit namin to pagka moto camping. Kasi meron pagka car camping naman, meron kaming airbed. Mamaya papakita ko rin sa inyo. So ito, maganda tong camping mat na to. Dito ako, sulit tong pagbili natin dito sa camping mat na to. Ang next natin, itong mga tables natin. So, ganun pa rin, dahil nga hindi pa rin tayo marunong tumingin ng mga, basta, nakita mo lagi scroll ka sa Lazada or Shopee, nakita mo tables, okay na yan. Ang hindi ko lang na-anticipate doon, kailangan pala lightweight. Kasi, yun nga, nagmo-moto camping tayo, talagang dapat lightweight yung mga bibili nyo. Pero kung camping naman, okay lang din naman. Kaya yung table namin, medyo marami na, siguro more or less, mga 5 na to eh. Parang ginawa ko na lang, hinati ko, meron akong pang car camping, meron din pang moto camping. Ito yung mga ganitong lightweight. Ito nature hike. Ito solid to na pang moto camping kasi magaan lang siya. So ayan.
Assemblein natin para makita nyo. Yung lamesa na to, table na to, ayan, napakadali niyang assemblein. So, ayun, ang brand niya, Nature Hike. Ito, medyo sulit ka rin dito. Ayan, ganyan lang siya assemblein. Tapos, super lightweight niya. Napakagaan. Kaya, ayan. O, ito yun, ayan. Assemble na siya agad. Tsaka magaan siya. Goods na goods to pag moto camping kayo. Ito nga usually lagi kong dala pag moto camping. Isa na from Nature Hike din. Ito maganda rin to, napaka lightweight, napakagaan lang nyo. More or less siguro mga kalahating kilo lang to o 3/4 kilos. Solid din to. Ang ganda rin ito mga photo camping. Madali siyang bitbitin, magaan. Ganun lang din, easy to assemble. Bubukan mo lang yung paa. Yan, bubukan mo lang yung paa niya. Tapos medyo malaki siya. Usually itong ginagamit naming dining table sa campsite. Ito yung kasi napaka ganda. Napakagaan lang. Pag in-assemble siya, napakabilis. Ayan. Ayan na. Tapos na agad. Napakaganda itong lamesa na to. Medyo handy lang siya. Tapos pag i-collapse mo, napakadali din. Yung pag-store nito, yan, ginagamit ko, inaano ko lang to sa motor. Sinasabit ko lang. Kasi nga magaan siya. So guys, so pagligpit niya, so ganun lang din. Ikot mo lang, balot mo lang siya. Yan, ganyan lang. Napakaganda nitong ano to, hindi ito medyo talagang goods din ang pagkuha ko rito. Napakaganda niya gamitin. Next natin guys, ito yung ginagamit naman namin pagka car camping ang car camping. Ito yung ginagamit namin na lamesa. Kaya ito yung ginagamit ko sa hindi ko siya dinadala sa motor kasi yun nga, medyo mabigat to. Madali lang din siya assemble, kaya lang mabigat siya kasi bakal siya, hindi katulad ng dalawang Nature Hike, alloy. So pag assemble naman, ganun lang din. Bubuka mo lang. Madali lang din man siya assemble. Napasok mo lang kung niya. Piniklip lang din siya. Siyang gitna. Press mo lang. Tutok mo lang sa may pinakabutas niya. Tapos, lagay mo lang tong pinaka-table niya. Ito medyo malaki to kaya medyo mabigat siya. So, goods na goods naman to pang pagka-car camping yung atake natin. Yan, pwede to. So, yan, ganyan lang siya. Ayan, medyo malaki tong lamesa na to. Ang ganda nyo. Matibay din to. Siguro, approximately, mga 50 kilograms din yung kaya nito. Pero hindi na ako sure. Pero matibay siya. Very durable din naman siya. Kaya lang medyo mabigat nga lang. So, yun. Next naman natin itong upuan. Collapsible na chair. So, meron din kaming dalawang, apat actually siya. Dalawa-dalawa. So, dalawa kami lagi nagka-camping ng misis ko. Yan, dalawa din. Meron kaming pang car camping, meron din pang moto camping. Ito maganda yung niya, yung very lightweight siya. Ayan yung brand niya. Ito medyo maganda, tsaka madali din siya assemble. So, ayan, pakita ko sa inyo. Bali yung materials nito, alloy, kaya medyo talagang napakagaan.
mas madali lang siya din siyang assemble. Ayan, ganyan lang siya. Meron siyang hawakan dito sa may ilalim para ayan, hatakin nyo. Ganyan din sa kabila. So, ayan. Buo na siya agad. Ito, ang ganda nitong upuan na to. Napakagaan lang niya. Meron din tayong isa. Ito naman. Ito yung may sandalan. Ito medyo mabigat nga lang to kasi parang bakal yung ano niya, bakal yung materials na ginamit sa kanya. Matibay din naman. Ito medyo matagal na sa amin to. Marami na din pinagdaanan sa buhay. Ganun lang din siya assemble eh. Uunahin mo muna itong assemble ay ano mo muna yun. Papasok mo lang ito. Tapos sa kabila. Kailangan isasagad mo lang yung pinaka ano para hindi ka mahirapan magpasok sila ay sagad mo sa pinakababa. Ngayon pag nakasagad na yan, saka madali na ito ikabit. Same lang din to, may ganun din siya, hahawakan mo para hindi ka mahirap atakin. Very basic na yan. Ganun din sa kabila. So ayan. Ang maganda naman to, may sandalan siya. So hindi siya, yan, hindi ka masakit sa likod, nakasandal ka, very relax lang siya. Pag-goods din tong ano, tong upuan na to. Kaya lang ngayon nga, kung moto camping kayo, hindi siya advisable, mabigat kasi siya. Kaya bumili ulit ako ng panibago. Kung mapansin nyo, dalawa-dalawa pinagbibili ko. Kasi that time kasi nagsisimula pa lang kami mag-camping. Ayun. Tingin-tingin lang ako sa mga video. So, nakita ko yung mga ano, syempre, ang mindset ko lagi, mura eh. Kaya, hindi ko alam. Pag mura pala, syempre, low quality. Ano pang aasahan mo ron. Kaya mas maganda talaga yung pumili kaya ng yung minsan nabili na lang. Guys, itong ano, itong parang kitchen rack. Ito, dinadala ko ito lagi kapag ano, kapag car camping. Kasi medyo mabigat din siya. Patungan natin ng kalan. Kasi ito yung mga platuhan. Ayan, ganun lang siya sa symbol, napakandali. So yan. Ayun lang, ganun lang siya. Ayun, napakadaling assemble din. Ayun, medyo kinakalawang na ha, dahil matagal natin ginagamit to. Dahil puro moto camping tayo. So yan, pag sukulat mo, ganyan lang. Yun. Next natin guys, itong mga container natin. Ito, napakalaking tulong ito sa amin. Lalo na kapag yung camping site malayo yung washing area dun sa pinaka-spot natin. So napakalaking tulong nito. Lalo na mga ganito. Mura lang to sa ano, sa Lazada. Nilalagyan mo lang siya ng laman, tapos tali mo sa somewhere sa puno. Yan, meron ka ng hugasan. Napakalaking bagay nito. Saka ito yung bucket. Dito naman namin nilalagay usually yung mga hugasin, mga pinagkainan. Yan, para isahang buhat na lang doon sa ano, sa washing area. So yung mga ganitong bagay, mga basic lang to pero napakalaking tulong guys. So pag nagpa-plan kayo mag-camping, ayan. Medyo ito malaking tulong talaga. Sunod naman natin guys, ito mga cookwares natin. Yan. Ito yung pinaka-favorite ko. Siyempre mahilig tayo magluto sa campsite. So ito yung napakaganda nito. So ano siya, ceramic. Isang ganda, medyo
Napakaganda niyong gamitin. Kapag dito kami usually nagsasaing. Ayan, dito ka magsasaing. Tapos kung magluluto kayo ng fried, ayan, meron din yan. Bali, tatlo siya. Tapos yung handle niya, detachable. Ayan, press mo lang. Ayan. Ganda nito. Langis. Pagdating naman dun sa lagay ng mga plato, ito, maganda. Ang cute din ito. Hanapin nyo sa Shopee. Maganda, napaka-useful nito. Tapos magaan lang din siya. Ayan, pang moto camping, lagi namin ginagamit to. Ito yung lagay ng plato para organize siya. Ayun. Ganun lang siya. Napaka-cute niya gamitin. Ganyan lang. Usually, ang ginagamit namin sa pagka-car camping, itong wood. Kasi ito, medyo mabigat siya. Pero kapag ang moto camping naman, ito medyo lightweight naman to. Yan, dito kami kumakain. Ano lang siya, parang stainless na manipis. So, yun, napakagaan. Dalawang set din yan. Moto camping to, ito ang pang car camping natin. Next naman natin, itong mga stove natin. So, meron din kaming ginagamit na dalawang stove. Ito usually ginagamit namin to for car camping kasi mabigat siya. So, ayan. Ganyan lang siya. Mayroong cover pa ng hangin. Kapag car camping, panoorin yung video namin sa yung car camping namin. Ito yung lagi kong dala. So, ang beauty nito, ito kasi screw type siya sa ilalim. So, ayan. Screw type. I-ano mo lang siya. Ito yung screw type sa ilalim to. Ayan. Ganyan lang siya. So, yun. Ayan. Ayan. Kasi nakapoy nito, masarap din magluto rito. Isa pang gamit natin sa pagka-moto camping natin, ito yung isang stove namin. Usually, lagi kong dala ito pagka-moto camping kasi lightweight na. So, ayan. Maganda rin tong kalan na to. Napakalakas din ang apoy niya. Madaling makaluto. Ito naman, ang beauty naman nito, yung ganito. Yung canister. Yung cartridge na ganito. Ganyan lang siya. Tapos meron din siyang kasama na igniter. O yan, ito yung lagi namin gamit pagka moto camping tayo. Kasi handy lang siya. Magaan. Yun. Guys, meron din tayo nito yung ginagamitan ng denatured alcohol. Ito hindi ko pa ito nagagamit kahit isang beses. So, yan. Siguro sa mga susunod na camping natin, magagamit na natin siya. Ito yung ginagamitan ng denatured alcohol. Napakakit nyo. Ito yung pampatay sa kanya. Pag gusto niya ng patayin yung apoy, tatakpan mo siya nito. So, paggamit, yun, ibubuhos mo lang dito sa yung denatured alcohol niya. Tapos lalagay mo na itong ganyan na siya. So, napaka gamitin. Yung siguro pang emergency, naubusan tayo ng canister. Ito, malaking tulong sa atin to. Makakaluto ka pa rin, makakainit ka pa rin ng tubig. Next naman natin guys, itong mga condiments. Ito, medyo gamit na gamit din to. Kasi dahil mahilig tayo magluto. So, ayan.
Dito nakalagay yung mga condiments na kailangan natin sa pagluluto. Like paminta, yan, mga asin, toyo, patis, mantika. Yan, kompleto yan guys. Wala na naman yung iba kasi ginamit natin, kagaling na natin sa camping. So, yan. Dito usually nakalagay yung ano, yung mga sukal. So, ayun laman niya. Tapos, ito, yung gamit din natin lagi na dala, mga sandok. Pwede mawala yung kutsilyo natin. Kutsara. So, dalawa lang yung dala namin laging kutsara. Dahil isa lang kami ng misis ko. Ito guys, ang cute nito. Ganda nitong kutsara na to. Ayan. Yung lagi namin dala. Kali isa kami ni misis. Tapos itong baso. Ito lightweight din to. Bali bamboo siya. Na maganda rin itong ano na to. Tapos ang kalan. Tapos meron din tayong ano, lagayan ng egg guys. Ito importante rin to kasi usually lagi kami nababasagan ng itlog. Kapag nasa biyahe pa lang, bumili kami sa palengke. 2 itlog, 3 itlog, 4, gano'n. Pang breakfast natin. Laging pagka binubuksan ko yung plastic, laging basag. Kaya bumili na ako nito. Ito, medyo makakatulong na to para yung itlog, masecure natin. Meron din tayo guys, ito yung takore. Itong takore na to, maganda rin to, magaan. So, galing siya ng mountain hiker. Ayan. Ganda nitong ano na to, takore. So, ito guys, oh, ang ganda na ito. Actually, ito, dini-DIY ko lang to. So, mahilig tayo magbubuting-ting. Yan. Dini-DIY ko siya. Lagayan ng utensils. Ayun ang ano ng mga condiments natin. Ayun. Diba, napakaganda niya. DIY ko lang to guys. Pagka, yan. Wala kayong magawa. Ganda nito. Ayan. Meron yung mga sabitan dyan. Ayan siya guys. Super cute nito pagka nasa camping ka. Ayan. Kompleto na yan. Yung ginamit kong materials dito guys, ano lang siya, palo China. Yung nabibili sa mga ano. Actually, ang nagastos ko siguro dito, less than 1,000. Pero siguro kung bibilihin mo to, mahal na to. Yan, tapos meron siyang lock. Ito, ginagamit lang namin to usually kapag car camping kasi medyo mabigat na siya. Yan. Lagi namin dala to pagka car camping. Ganda-ganda niya. Next natin guys, ito yung ilaw natin. Ito, napakahalaga nito sa camping. Sa ilaw, ito napakaganda nito. Sobrang tagal niyang malubat. Yan, meron tayong 5 piraso nito. Ang ganda-ganda niya. Tapos meron din siyang magnetic. Ito, ginagamit ko to usually sa tarp. Bali, magnetic siya. Ipit mo lang yung tarp. Yan, magkiklik na siya. Ayan. Ganda. Tsaka ang tagal nito malubat guys. Umaabot to siguro mga approximately mga 20 hours. Ganun. Kasi pagka usually sa gabi, kinabit ko siya. Hanggang umaga, nabuhay pa rin siya. So, yun, napakatatag itong ilaw na to. Ganda. Ito yung medyo marirecommend ko sa inyo na pagdating sa camping na ano. Ang price na ito, sa pagkatanda ko, mga 300 to 400 plus ang isa. Ganda nito. Ganun pa dito isa. Ito guys, yung ano, ito nag-iisa lang to eh. Sa kitchen. Pang aesthetic ba? Malakas din to.
Tatlong function niya. Tapos ito, maganda rin to. Ito, napakalakas nitong ilaw na to. Tsaka matagal din siya maloobat. Yun, lakas nyo. Tsaka ano to, solar. Kahit na, yun. Usually, binibilad ko lang sa araw to, hindi ko naman siya sinacharge. Kasi solar nga siya. Tapos meron din tayong, ito, ganito. 220 to. So, may dala tayong ilaw din. Para pagka naubusan ng battery yung mga, ano natin, hindi tayo makisaksak doon sa campsite. Next natin guys, itong ano, itong mga ano, ito nakita nyo naman siguro to kung paano ko ito ginagamit. Yan, kukuha lang ako ng bamboo dun sa ispat, gagawin ko siyang sabitan ng kaldero. Maganda rin to. Tapos ito, nasira na yung, sumuko na yung martilyo natin na pang pukpok doon sa mga pig. Kasi last time na nag-camp tayo, ang tigas nung floor. So, napalaban siya, nasira tuloy. Meron din tayong to, lagari. To, gamit na gamit din sa akin to pagka mag-ano tayo, mag-bonfire, panggatong, puputol tayo to, maganda rin to. Tapos syempre, yung mga peg, yun, hindi ko pa ito nagamit. Meron din tayo ng ganito, stool. Yung patungan ng tubig, patungan ng mga pwede rin upuan, mga gamit. So, okay din to, maganda rin to. Napaka-useful din na. Patungan ng kung ano-ano. Tapos, madali na siya collapse. Tapos, meron din tayong cooler. Itong cooler na ito, usually ito ginagamit lang namin for car camping lang talaga siya. Ayan, Black Dog, yung brand. So, ito, maganda din ko yung cooler na to. Iba talaga kapag branded eh. Medyo, ito, matagal din. Ang yellow na ice tube dito, yung matagal din. Ilagay mo ng hapon hanggang kinaumagahan, buhay pa rin. Kaya kung meron kayong mga bawon ng mga frozen products, pang ano, goods to. Maganda rin tong ano na to, yung cooler na to. Tapos, itong ihawan natin. Meron din tayong ihawan. Yan. Ang ihawan na to, yan, marami na pinag-aalan to. Dami na camping na pinagsamahan namin ito. Yan, ganyan siya. Ano, collapsible siya. Duminaalan niya kasi ano, nagaling na sa camping, hindi ko pa nalinis. Kaya para lang mapakita ko sa inyo, yan, ganyan siya. Ganda rin itong ihawan na to. Ito mga, ang pagkaalam ko, pagkakaalala ko, mga 700 yata ang price nito. So, yun. Meron din tayo nito guys. Yung pagkakal sa hangin. So, yan, napaka-useful din ito. Maganda rin kapag tapos nakabit ko lang siyang ganyan. Napakalaking tulong din kapag maulan, mahangin. Madalas. Meron din tayong ano, ito. Ito hindi ko pa ito nagagamit, ihawan. Medyo maliit nga lang siya, pero goods naman na kasi napakamura nito, parang 100 plus. Cute. Cute ng ihawan na ito eh. Tuwa ka na dumating. Akala ko medyo malaki. Hanggang napakaliit pala talaga. Yan, ganyan siya na-assemble. Niya. Tapos lagay mo itong grill. Ayan. Pero kasya dito, yun, mga limpo, yung mga maliit na isda, tilapia. Cute lang siya. Yeah.
Napakaganda. Ang bili ko dito siguro mga 200 plus siguro to. Hindi ko na maalala eh. Hindi ko pa nagagamit to kasi usually yung gamit natin yung isang iwan na malaki. Cute. Meron din tayong ano, ito, lagayan ng katol. Hindi ko pa ito nagamit. Lagayan ng katol siya. Pagka malamok yung campsite, so yan. Gamitin natin itong electric pan guys. Ito yung gamit namin. Electric pan, lagi. Yan. I-screw mo lang siya, may tripod siya. Ito, matagal din ito malobat. Siyempre, hindi siya ganun kalakas. May 3 function siya. So, yan. Ganyan. Malakas din naman. Pwede na. Kasi mura lang kasi ito eh. Siguro, mga 400, 500 lang ito eh. Mas meron din tayo sa tent. Sa tent natin, ito yung gamit ko. Itong parang ceiling fan na nilalagay siya sa loob ng tent. So, ganyan lang siya. Collapsible yung pinaka-hélice niya. I-click mo lang gano'n. Itong pan na to, meron siyang 3 function. Okay din to, na malamig din naman sa loob ng tent o pagka ano. Tapos meron din siyang ilaw. Ito yung ginagamit namin ilaw sa loob ng tent. Maliwanag din siya pagkagabi. So, yan guys. Ito, pili ko yata dito, hindi ako nagkakamali. Ganun din, mga 500 plus lang dito. Mga cheap lang dito. Namumurahin kasi nagsimula pa lang tayo. Ito yung mga unang-unang mga gear na gamit ko. So, hopefully, pagka medyo makabili tayo ng mga medyo maganda-ganda. Pero kung nagsisimula pa lang, goods naman na to. Okay na yung mga gantong gadget. Medyo makakasahan na rin siya ito paano. So, ganyan na. Tanggalin niyo yung hélice. Ang next natin, itong mga power station. Ito, napaka-importante din nito sa campsite. Kasi usually, may mga campsite na walang kuryente. So, wala tayong choice kundi magdala ng power station. Ito lang yung power station na to, mga mumurahin lang to guys ha. Siyempre, yun nga, wala pa tayong budget. Siguro, hopefully, sa susunod makabili na tayo ng branded, mga Duetti or EcoFlow. So ito, mumurahin lang to. Parang mga ito, ang pili ko yata dito mga 3,000 plus. Tapos ganun din tong, ayan. Pero, kung mabilisan lang naman na camping, so wala naman, ang purpose mo ay mag-charge lang ng cellphone, mag-charge ng camera, or ng mga GoPro nyo. Yan, medyo ako goods naman na to. Matagal din na siya mamalobat. So ayan, 220 volts siya, tapos may dalawang USB. Meron din siyang tawag dito, flashlight. So yun, matagal din naman siya malobat. Siguro mga abot din naman 24 hours kung cellphone lang at saka mga battery lang ng ano. Meron ito, isa naman, ito dalawa yung port niya. Meron din siya USB. Ayan. So, ayun, nabili ko lang din to sa ano, sa Lazada, guys. So, mura lang to, pero yun nga, napaka-importante rin. Ito guys, isa sa pinaka-importante pagka magka-camping kayo. Itong first aid kit. Siyempre, medyo hindi natin inaasahan, hindi disgrasya pag dumating. So, yun. Napaka-importante nito sa pagka-camping. Ito ang number 1 na pinaka-important. Itong first aid kit. So, ang laman nito, yan. Meron tayong tayo ulit. Betadine, bandage, flashlight, Vicks. Ayun. Ayun lang yung medyo. Tapos plaster. Meron din tayong mga gamot na paracetamol, antihistamine. Usually, ito lang naman yung importante na laman ng ng ating first aid kit. Next natin guys, ito importante din to, yung lagayan natin ng mga personal
ano natin, toothbrush, ayan, shampoo, toothpaste. So ayan, sama-sama na sila dyan lahat. So ayun mga kagala, hopefully makatulong sa inyo yung video na to. Sa mga magsisimula pa lang dyan or nagpa-plan mag-camping, sana makatulong po itong video na to. Lagi nyo lang tatandaan, huwag kayong magtipid, lalong-lalo na sa tent, para hindi kayo magdoble ng bili. Bumili na kayo ng quality. Ayun po yung medyo importanteng gamit natin sa camping. Kasi ayun po yung magiging tahanan natin sa camping. So, yun, huwag kayong magtipid sa para hindi kayo madoble ng bili. Bumili na kayo ng quality, di bali ng mahal. Basta quality naman, yun lang po yung masasabi ko. Based doon po sa experience namin bilang camper, ayan, nagdoble-doble ako ng bili, yun, doble ang gastos. So guys, ayun lang, sana makatulong sa itong video na to, kasi yan, magliligpit pa ako ng mga pinagkalatang ko dito. Ayan, napakarami, nakita nyo naman. Kaya baka, yun, lagot ako sa misis ko. So guys, hanggang dito na lang yung video guys. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you and God bless.